I entitled our devotion this morning, Nourishment from God's Word. You know, we need to be nourished. Pag sinabi pong nourishment, this is the food that is necessary for us to grow, for us to have a good health and good condition. Okay? Kung paano po ang ating pong physical na katawan ay kailangan po niya ng pagkain, kailangan po niya ng pahinga, kailangan niya ng tubig, kailangan po niya ng malinis na hangin, kailangan po niya ng araw, kailangan po ng exercise, kailangan nating kumilos, no? Upang magkaroon po tayo ng magandang kalusugan for our physical body na alam natin na ito pong katawang ito ay deteriorate, and habang nagkakaedad, humihina, no? Pero you know what? In our spirit, we can stay healthy, strong, young, okay, joyful as we nourish our spirit with the Word of God. So, paano po natin gawing nourishment ang salita ng Panginoon upang tayo po'y patuloy po na lumago, tumatag, maging strong, at maging healthy, at we are in a good condition as a Christian. I do believe na ang tanging paraan upang ang isang Kristiyano ay maging healthy sa kanya pong relasyon sa Panginoon at sa kanya pong pananampalataya ay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Why? Because God's Word brings you the timely answers for all you need, no? Timely answers for everything you need. Ano man ang kailangan natin, ibinibigay po ng salita ng Diyos. Na kung paano po ang iba na mga salita at mga payo na naririnig natin maging sa mga hindi kumakilala sa Diyos, sumasampalataya sa Panginoon, ay meron tayong mga salitang naririnig na makapagpapalakas at makapagbibigay ng pag-asa at makapagbibigay sa atin ng ideas kung ano po ang gagawin natin sa ating sitwasyon. If those unbelievers can give you ideas, much more the Word of God, because the Word of God is living, alive, and active. The Bible is always relevant. Pakisulat nga po ninyo yan, mga kapatid. The Bible is always relevant. Hallelujah. It is through the Bible that God brings us His now word. Pag sinabi po natin, His now word, that is a timely word in season for our lives that speaks into the situations we are currently facing. Ano man yung kinakaharap po natin na sitwasyon, the Word of God is now word. It is a timely word. It is a word that brings solution, answers to our situation. Kaya kapag meron kang problema, ano man po ang problema mo? Sakit, finances, depression, ideas, sometimes you are confused. There is a solution in the Word of God. So again, number one, that we need to understand on this nourishment from God's Word is you have to see God's Word as your food and nourishment. Okay? See God's Word as your food and nourishment. So kapag sinabi nating food and nourishment, ito po yung napakahalaga sa bawat araw. Ang dahilan po kung bakit po tayo nagtatrabaho para meron po tayong makain sa bawat araw. So, in our physical body, pinapakain natin araw-araw, hindi nga araw-araw, mayat maya no? Every 3 hours. Yung iba, every 3 hours. Yung iba, hindi tumitigil sa kakakain, sa kanilang katawan, kahit hindi pa natutunaw, ano? Hindi pa natutunaw po ng ating bituka, kain na naman po tayo. So, talagang we are nourishing our body with the physical foods. Friend, same thing in our spirit. We need to nourish our spirit. You know what? If you are strong in the spirit, you are strong even to your body. If you are strong in the spirit, you have an excitement to live and to face tomorrow. Hallelujah. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 15, verse 16,
Your words were found, and I ate them, and your words was to me the joy and rejoicing of my heart. Grabe. Ito po yung sinasabi po ni Jeremiah, your word was to me the joy and rejoicing to my heart. Gawin mong kagalakan ang salita ng Diyos at kagalakan ng iyong puso. It is the rejoicing of your heart. Parang tayo, ang sarap kumain. Ayan, pumunta po ako ng Masbate. Ang sasarap ng mga ipinapakain nila. Ang sarap ng kwentuhan habang nagkukwentuhan. Ang sasarap ng pinapakain nila. O pumunta ako ng Aroroy. Ang sarap ng ipinakain ni Bishop Eli. Pumunta po ako ng Kawayan. Ang sarap ng ipinakain ni Pastor Marlon. May inihaw. At tapos, yun talagang hindi ko natitikman dito po sa Candelaria. Natikman ko po doon. Ano? Wow. Ang sarap kumain para po sa ating nag-e-enjoy. Diba? When you are eating, you're enjoying. So, no, ganun din po. When you are hearing or reading the Bible, the Word of God, you must be enjoying. Pagka meron pong nagyaya sa atin ng kainan, tara, merong kainan doon, merong birthday yan, di ba? Nagpupuntahan tayo. O merong libreng kainan dito, ang sasarap ng pagkain. Wow, naganda ako ng napakasarap na pagkain. Di ba? Pumupunta po tayo. O tingnan nyo, ang layo po ng Masbate to Kawayan. At pumunta kami doon ni Pastor Richard para lamang po dumayo ng kain. Ganon din, kahit gaano kalayo, kapag meron pong mabalitaan na papahayag ng salita ng Panginoon, mga kapatid, you must have that excitement, a rejoicing heart to hear because God's Word is your food and nourishment. Okay? So you have to see God's Word as your food and nourishment so that you have the joy and a rejoicing heart to go wherever the Word of God is being preached, being shared, at makipagbalitaktakan. Magbahagi. Sa magitan ng salita ng Diyos na inilagay ng Diyos sa puso mo kapag ito ibinahagi mo, kapatid, kung paano naging kalagalakan sa iyo, maging kagalakan din ng iba. At kalakasan ng iba. Ikaw pa ang magiging daan ngayon upang lumakas ang iba. O ang sarap po na kapag kayo nagpapahayag ng salita ng Diyos at meron kang nakita na lumakas, nagpasalamat sa Diyos sa buhay mo dahil sila po'y napalakas, sila na nawawala na ng pag-asa, ay nagkaroon ng pag-asa, sila na nalulungkot, nalulumbay, ay nagkaroon ng kagalakan at excitement na mabuhay, sila na hindi na alam kung ano ang gagawin, na nagkaroon po ng liwanag ang kanila pong kinabukasan. Nakita po nila ang napakagandang inihanda ng Diyos na liwanag ng kanilang kinabukasan dahil sa pagpapahayag mo ng salita ng Diyos sa kanila. Wow, glory to God. Nagbahagi ka ng pagkain. Oh, glory to God. Kapatid, maging kalakasan ka rin ng iba habang ikaw ay nagpapahayag o kumakain ng salita ng Diyos. Ako, actually, we're doing this more than 2 years na. Ito pong pagpapahayag po natin every morning. At hindi po ito madali. Minsan makikita nyo talagang parang may muta pa sa mata o kaya may aibag pa dito kasi kagigising. Pero ang sarap. Although masarap matulog, pero ang sarap bumangon para tayo po yung mga sama-samang manalangin at sama-sama po na magnilay ng salita ng Diyos. At ako po yung nagpapasalamat sapagkat lagi po kayong nandiyan. Oh, I love it. Nandiyan kayo palagi, sinasamahan nyo si Pastor Walter at isineshare pa sa iba. So this is our way to share the Word of God to people because we believe that for people to have a strong spirit and a healthy spirit, for them to grow in their faith in the Lord, they need to hear the Word of God because God's Word is food and nourishment unto them. And number 2 is that enjoy God's Word. Enjoy God's Word. Even if there are parts you do not fully understand, when you are reading the Word of God, enjoy God's Word. Sabihin nga natin, I enjoy God's Word. Okay? Kahit na minsan hindi natin naintindihan, just enjoy the Word of God. Hallelujah. Ako'y naniniwala na sa dami ng sinabi ni Pastor Walter, meron lang kayong isa na salita sa bawat devotion natin na tumama sa puso mo, naging buhay, nagrema, ay sapat na yun para ikaw ay parang nakuryente at ikaw ay parang nakuryente na lumakas, na buhayan. At ikaw ngayon ay parang may mga kuryente na rin sa mga kamay mo. Oh, glory, hallelujah.
So just enjoy the Bible and allow God to speak to you through it. So the Word cleanses you when you simply read it. Meron nga po akong illustration na maaring wala kang nasasalo. Okay? Kasi meron pong yung timba, kapag inilagay mo po doon sa falls, okay, nakakasalo ng tubig yon. Kung halimbawa ikaw tayo ko namin nga Ilocano ka basket abot-abot ti dalam, ano? O kaya yung ratan ang dala mo. Syempre, hindi naman makakapag salok ng tubig yon, right? Maaring ganun. Para kang ratan, o yung pong basket na butas-butas na hindi makasalok po ng tubig, pero kapag inilagay po mo po doon sa tubig, sa bagalang salita ng Diyos ay katulad ng tubig, hindi ibig sabihin ng walang mangyari. Oo, maring wala kang nasalok, pero ikaw ay nalinis. Ikaw ay na-refresh. Ikaw ay nabago sa magitan ng salita ng Panginoon. Oo, maring wala kang naintindihan, pero as you keep yourself hearing the Word of God, you are cleansed by the Word of God because God's Word has the cleansing power every time you hear God's Word. Okay, so that's the Word. Number 2, enjoy God's Word. And number 3 is this, prioritize seeing Jesus Christ in the Word. Every time you read the Bible. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, para maging nourishment sa atin, kasi si Jesus po ang tinapay ng buhay. I am the bread from heaven, sabi niya. I am the manna coming from heaven. And He is also the living water. Okay? So si Jesus Christ, when you see Jesus Christ in the Word, every time you read the Bible, mga kapatid, kapag nakikita mo ang Panginoon, napapalakas ka because He is the bread from heaven. And when you behold Jesus in the Word, you become like Him. Nagkakaroon po tayo ng yung pong shining glory as Jesus was every time we behold on Him. Okay? Nabubuksan po yung kaisipan natin. At habang nabubuksan yung kaisipan natin tungkol sa mga bagay na panlangit, tungkol sa ginawa ng Panginoon Jesucristo, tungkol sa kaparaanan ng Diyos, tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos sa atin, tayo po ay nai-in-love sa Kanya. Diba? Ang sarap ma-in-love. Oh, glory to God. Sabihin ko sa inyo, wala nang pinakamasayang pakiramdam at pinakamasayang puso kundi yung pong ikaw ay ma-in-love. Diba? Kumukitita pang yung mga mata kapag in-love ka, kumikinang yan. Lahat ng nakikita mo sa paligid kapag in-love ka, bulaklak. Kahit na malungkot, kahit na maitim ang ulap, ay para sa iyo'y napakagandang paligid. Everything around you when you're in love, it's a blessing, it's a beautiful scene, it's a beautiful mga tanawin, pag in love ka. So, it's the way you see it. Pero kapag gagalit ka, kahit na mayroong mga magagandang bulaklak diyan, kapag puno ng galit ang puso mo, kapag puno ka ng sama ng loob, pag puno ka ng rebellion, puno ka ng paghihigante, puno ng sugat ang puso mo, kahit anong ganda ang nasa paligid, kapatid, hindi mo ma-appreciate yan. Malungkot ka. Oh, I tell you, malungkot ka kung malungkot ang mga bagay na nasa isipan mo. Kaya, prioritize to see Jesus Christ in the Word. Tingnan mo kung ano mga bagay na ginawa niyo. Sabi nga po ng 2 Corinthians 3:18, di ba? With unveiled face, we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. As we behold in the mirror, ibig sabihin in the Bible, the glory of the Lord, we are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
So, mga kapatid, ang dami po nating dapat makita tungkol sa Panginoon. Lalong-lalo na sa lumang tipan ay grabe, ang dami. Hindi ko maisa-isa po dito ngayon, no? Pero meron po kaming subject sa ating Zoom school that seeing Jesus in every books of the Bible or the typology of Jesus Christ, we can see Jesus Christ from the very beginning. At habang nai-unveil, habang nakikita natin si Jesus, ay nai-inlove ka. Kaya ang sarap mag-aral no? Ang sarap talagang mag-aral. Actually, I really enjoy and I really love preaching and teaching the Word of God because every time I preach and share na meron pong nabubuksan napapalakas, ako mismo napapalakas. Oh, I tell you, you must experience the joy of sharing the Word of God. And sharing God's Word is not only for the pastors, but for every believers. Kung anong nakita mo, naintindihan mo, anong naranasan mo, ay, just share it. Oh, I tell you, your life will never be the same again. Hallelujah. And number 4 is that allow the Holy Spirit to guide you in applying the Word in your life. Ay, ganun ba, Pastor? Ina-apply ba ang salita ng Panginoon? Of course. Ina-apply po yan. Hindi po puro head knowledge lamang po tayo. No? And that is the reason why the Holy Spirit is with us, so that the Holy Spirit will help us to apply or to do what the Word of God. Kasi hindi natin nakasanayan na ipamuhay lakaran ang salita ng Diyos. Pero sa mamagitan po ng Espiritu Santo na binigay sa atin ng Panginoon, yun, we can walk in it. Ang kailangan lang natin dito ay magbigay ng time sa Holy Spirit to commune with Him, to listen to Him, and to be with Him. Sometimes, we may feel like the Word of God is too general and does not provide. You know, it does not provide us with practical and a specific guidance on what we should do in our situation. Or kung ano ba talaga ang kailangan natin. Minsan, parang in general na hindi naman para sa pangangailangan ko. But you know what? Allow the Holy Spirit to guide you. Like for example, sinabi po doon sa Ephesians chapter 5 verse 22 na husband, di ba? Love your wives. Okay. Like for example, husband, love your wives. Just as Christ loved the church and gave Himself for her. Okay? So, how to love one's wife specifically. So, hindi po in-specify po doon. Basta sinabi lang, husband, love your wives. Bakit hindi in-specify paano po ito gawin? So, doon sa specification, doon po natin kailangan ang gabay ng Banal na Espiritu. This is because God wants to give us room. Hindi po ibinigay po yung specific doon because God wants to give us room to follow the leading of the Holy Spirit. Kasi tayo po, mga lalaki, iba-iba po ang ugali ng mga asawa nating mga babae. Di ba? So, ibig sabihin, we need to be guided by the Holy Spirit how to deal and love our wives. Okay? Each one of us is made uniquely. And God wants to have His own personal relationship with us. At kanya-kanya rin po tayong problema. Hindi po tayo pare-pares ng problema. Iba-iba po yung pong kinakaharap na problema, iba-iba po yung bigat ng problema, yung gaan ng problema, yung sitwasyon, So yung iba merong nagre-rejoice, nagkakaroon ng partying, pero yung iba naman meron pong nagtitipon dahil po sa kalungkutan. Yung iba meron pong swimming, nag-outing. Yung iba naman po nandoon nagpunta sa trahedya kung merong pangit na naganap na sitwasyon. Yung iba po ay nagse-celebrate, nagkakainan. Yung iba naman po ay walang makain. So, iba-iba po ang sitwasyon na kinakaharap po ng mga tao. Kaya kapatid, we need to be guided by the Holy Spirit in every situation that we are in. Okay?
Doon po sa sulat ni Apostol Pablo, he always begins with, the positional truth that expound. Ito po ang tinuturo po ni Pablo sa kanyang mga sulat, Yung pong wealth of the believer, walk of the believer, and warfare of the believer. Ano po yung wealth of the believer? The wealth of the believer is our identity in Christ. Yan po ang kayamanan nating mga believer. Yung identity natin. Ano pong identity mo? Ikaw na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Kayamanan yan. Ikaw ay pinatawad na at nilinis na sa lahat ng iyong mga kasalanan. That is our identity. That is our position. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw na noon ay walang Diyos, kaaway ng Diyos, at hindi mo kinikilala ang Diyos. Now you are friends again. You are reconciled with God. You are now recognized by God. Grabe. Yung nga lang ma-recognize ka ng governor, ma-recognize ka ng senador, iba ng pakiramdam, ibang klase na. How much more if God is the one who recognizes you? My friend, that is our wealth as a believer, our identity in Christ. And of course, yung pong walk natin, yung paglakad natin, at dito po sa paglakad po natin, bilang mga mananampalataya, dito po natin kailangan ng gabay ng Banal Espiritu. Like for example, walking in love. Walking in a grace love. Yung walk in love, hindi po madali ito kapag hindi mo natanggap ang pag-ibig ng Diyos. You cannot really walk in love here on earth kung ang nakikita mo sa paligid mo ay walang kaibig-ibig. Ang pangit ng mga ginagawa na halimbawa ng mga tao sa iyo, paano ka makapamuhay sa pag-ibig kung lahat na lang ng kanila nagpaplano sila ng laban sa iyo, ang pangit ng mga nangyayari sa iyo, di ba? Hindi kanila how can you walk in love kapag gano'n nakikita mo? But you know what? That is the reason why the Lord gave unto us the Holy Spirit. According to Romans chapter 5, verse 5, it is the work of the Holy Spirit to pour out the love of the Father in our hearts. Upang meron po tayong pag-asa at maidemonstrate budan natin, maipakita natin, maipadama natin ang pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos sa lahat ng tao. And when they feel the love of God through you, my friend, glory. Hindi po na tayo mahirapang akayin sila. Kaya, yung walk of the believer, we need the guidance of the Holy Spirit. Yung wealth of the believer, we need the revelation of the Holy Spirit. At ito po ang ipinapahayag po natin dito po sa ministeryong ito, ang kayamanan natin. Oh, glory. Oh, hallelujah. You are a child of God. You are a new creation. You are washed by the blood. You are redeemed by the blood of Jesus Christ. You are blessed. You are karitoo. You are accepted. You are highly favored. You are righteous, you are justified. Those are the wealth of the believer. Kaya pag ito po yung nakita mo, grabe. Naintindihan mo ito'y grabe. Bakit? Ako yung mayaman. Bilang mananampalataya kay Kristo, ang kayamanan ko ay ang identity ko kay Kristo. Now, the walk of the believer now. Ano po yung walk natin as a believer? Glory to God, walking in love. At ito naman, the warfare of the believer. Ano po yung warfare natin? Ito po yung laban sa mind. Yun po yung pagtayo natin sa salita ng Diyos kung ano man pong yung mga sitwasyon na dumarating, especially those who attack the Word of God. At ang atake po ng kaaway sa salitang ating sinasampalatayanan at tinitindigan ay nandito po sa ating isipan. Okay? Kaya pagbabasahin po ninyong Ephesians chapter 6, stand therefore. That is our warfare. To have warfare, we have to stand. To stand means manatili ka sa iyong pananampalataya. Ano man ang sitwasyon na kayong kinakaharap, stand on the Word of God. Believe the Word of God. Walk on the Word of God. Ipamuhay ang salita ng Diyos. Like for example, Matthew 6:33. Okay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kahit anong krisis, huwag kang aalis sa verse na yan. Kahit anong dami ng problema, huwag kang aalis sa verse na yan. Seek ye first the kingdom of God.
Uunahin ko ang Panginoon. Uunahin ko ang sumamba sa Diyos. Uunahin ko ang makinig ng salita ng Panginoon. Uunahin ko ang kilalanin ng hari ng aking buhay. Uunahin kong alamin na si Kristo ang aking katwiran. Uunahin kong ipahayag na si Kristo ang kailangan ng mga tao. Seek ye first the kingdom of God. I stand on the word of God. At yung pong katotohanan ngayon, glory, hallelujah, there is a promise. And all these things shall be added unto you. Ooh, glory. That is the promise of God. All these things shall be added unto you. Ano po yung this doon? That is plural. Hindi po yung T-H-I-S. That is T-H-E-S-E. This, ibig sabihin, it's a plural. Lahat ng pinagkakaguluhan ng mundo, sa kanilang pangangailangan, pinagkakabisihan na wala silang panahon sa Panginoon, they will be added unto you. Hindi ibig sabihin na wala po tayong ginagawa. If you're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness, I tell you, my friend, great ideas will come upon you. Inspiration of yourself will come upon you. Connection, divine connection, favor will come upon you, my friend. If you're gonna seek first the kingdom of God, peace will come upon you. Wisdom will come upon you. And you are energized. Yung lang magkaroon ka ng divine connection, yung magkaroon ka lang ng pabor, kapatid, na dami-daming mas magaling sa'yo, mas marami pong mas dapat na unahin sa'yo, pero ikaw ang inuuna, ikaw ang binibigyan ng special treatment, that is God's favor. Ang daming dapat na mapagbigyan pero ikaw ang binibigyan. Di ba? Ang daming matataas ang pinag-aralan pero ikaw ang pinipili. That is God's favor. And all these things will come upon us if we stand on the word. We're gonna seek first the kingdom of God and His righteousness. That is the warfare. Kasi po, ang warfare minsan, ang warfare po talaga nasa isipan yan. And the devil will always tempt us in our mind not to stand on the word of God. You cannot fight the good fight of faith without understanding who you are as a believer. So you need to understand who you are as a believer, my friend. Okay? So wealth, walk, and warfare are indicatives. On the other hand, imperatives, ibig sabihin kinakailangan, instruction on what to do are often very general in the Bible. Why? Because God leaves room for the Holy Spirit to teach and guide us in our daily life. Kaya nga po kailangan po natin ang makinig, humingi ng tulong, humingi ng patnubay, humingi ng kaalaman sa Banal na Espiritu. Bakit hindi po specific na itinuro po sa Biblia yung mga dapat na kailangan natin gawin? Paano magpapayaman? Paano po ma-provide ang lahat ng pangangailangan natin? Paano masosolve yung problema ang ating kinakaharap? Mga kapatid, upang tayo po'y magkaroon ng dependency sa Holy Spirit. And God has that joy. Meron pong kagalakan ng Diyos na ikaw ay makapellowship niya. Kasi minsan if you are dependent on yourself, kapag alam mo na lahat, hindi ka nalalapit sa Diyos. Kaya nga yung mga mayayaman, yung mga matatalino, ay hindi mo mapapanampalataya sa Diyos yan. Kasi para sa kanila, hindi nila kailangan ng Diyos, matalino sila. Hindi nila kailangan ng Diyos, marami silang pagkain. Hindi nila kailangan ng Diyos, marami silang great ideas. Kasi nga matalino sila. Hindi nila alam na yung talino nila, yung lakas nila, yung kalusugan nila galing sa Diyos lahat yan. Mga kapatid, everything in this world that you laid unto and pinagtiwalaan mo, they will be all fall down. No, magkukulaps ang lahat ng sinasandalan at pinagtitiwalaan ng tao. Kaya ang sabi po ng Bible, heaven and earth will pass away. Everything in this world will be shaken. The earth will be shaken. The stars will be shaken. But the word of God will remain. Magkagyera-gyera ang lahat ng bansa, magkawasak-wasak at magkawatak-watak ang lahat ng magkakasama, magkawasak-wasak ang lahat ng mga magagandang building na itinayo ng mga tao dahil sa digmaan. The devil will destroy the world, the devil will destroy the friendship, the devil will destroy every nation.
All things will come unto this nation, but the word of God will stay, remain. The devil cannot destroy the word of God. The devil cannot put down the word of God. Kaya kapag dyan ka tumayo, dyan ka nagtiwala, kapatid, ano man ang lindol, ano man ang tsunami, ano man ang problema na magaganap, if you stand on the rock, and that is the word of God, and that word is Jesus Christ, hallelujah, you stand strong. You stand with joy, with a living hope, my friend. Ooh, glory to God. Hallelujah. So, you need to be guided in the Holy Spirit. So, number 5. Number 5. See God's love and mercy in every portion of Scripture. So, kung yung ating pong number 4, allow the Holy Spirit to guide you in applying the Word of God. Ang number 5 po natin is, when you read the Word of God, as your nourishment, is that tingnan mo ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos doon po sa Scripture. I love what I'm hearing. Ang sarap may in love. At ito po yung gustong-gusto ko talaga. Actually, I do believe that when you understand, when you receive the living love and the mercy of God, ano mang sakit at karamdaman, ano mang problema meron ka, ano mang kalungkutan meron ka, sigurado magsasaya ka at sasaya ka. Sabagat magsasaya ang taong alam niyang may nagmamahal sa kanya. Alam niya na may makapangyarihang nag-iingat sa kanya. You feel secure if you know there's someone caring at you, my friend. Kaya nga yung mga babae na alam nila yung kanilang boyfriend o asawa ay maskulado, magaling sa karate, o di kaya ay wrestler, at kayang-kaya silang ipagtanggol anumang panganib na darating, they feel so secured. Alam nila maraming pera, magandang negosyo, at hindi sila magugutom, they feel so secured. Sa kanilang asawa lang yon. If they feel so secured sa kanilang asawa dahil nakikita nila na parang may kakayahan, pero alam po ninyo, ang tao kahit gaano po kalaki ang muscle niyan, kahit gaano kayaman yan, mga kapatid, hindi po yan masasandalan. Kahit sabihin mong pinakamayaman sa lahat. Tingnan yung mga pinakamayayaman nung nagkasakit, wala. Tingnan yung mga nasa pwesto, nung sila'y nakulong, wala. Pero ang Diyos, glory to God. If you're gonna feel His love, and you know that you are secured, hanapin mo ang security mo sa Diyos. Find your security in Christ, my friend. Not on anybody else or anywhere else. And in God's love, you are secured. Sabihin nga natin, in God's love, I am secured. Come on, write it down. Sa pag-ibig ng Diyos, ako ay secured. Sa pag-ibig ng Diyos, ako ay tagumpay. Sa pag-ibig ng Diyos, ako ay payapa. Sa pag-ibig ng Diyos, ako ay ligtas. Oh, glory to God. Magkagulo man ang mundo, magkaroon man ng tagkrisis o anumang kaguluhan sa mundo, in God's love and mercy, I am secured. Kaya nga, ano sabi ni David in Psalms 23 verse 6? Surely, diba? Goodness, mercy, and follow me all the days of my life. And if you know that there's goodness, if you understand that there's goodness, there's mercy in the house of the Lord, I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo yung alibughang anak, nung naisip niya na merong pagkain sa bahay ng kanyang ama, at doon hindi siya magugutom. Nung naisip niya na merong mabubuting bagay doon sa bahay ng kanyang ama, siya po'y tumayo at bumalik. Sabi niya, balik ako doon, mag-apply na lang akong alipin. When you see and understand that there are good things in the house of your Father, oh, I tell you, you want to dwell in there. Lalong-lalo na kapag naranasan mo ang kahirapan ng buhay, sa kalalagyan mo ngayon, mga kapatid, I tell you, there's no place na siyang hindi ka magugutom at secured, kundi ang kaharian ng Panginoon. Kaya when you read the Bible, see God's love and mercy in every portion of
the Scripture, my friend. Okay? Be conscious of the love of God in the verses. Pag nagbabasa kayo ng mga verses, maging conscious kayo sa pag-ibig ng Diyos. Nasaan ang pag-ibig ng sa akin ng Diyos dito? When you interpret the law, do so in the light of God's love. Pag nagbabasa kayo sa lumang tipan, dapat makita nyo yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. At gagawin natin yan sa ating pong pag-aaral. Ano? Pag natapos po ang aming pong Zoom school, magkakaroon po ng graduation yung pong mga estudyante. Mag-o-over po ako sa inyo ng Bible study. Once a week Bible study, seeing the love of God and Jesus Christ in every verses of the Bible. Oh, I tell you, dito may in love kayo. Kaya lang we do it Zoom para private po siya. O, di ba? Para magkakakilala rin po tayo. Okay, so ito po yung ating pong mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Nourishment from God's Word. Okay, God's Word brings you the timely answers you need. That's why we need the Word of God. So number one is that see God's Word as your food and nourishment. Number two, enjoy God's Word. Enjoy the Word of God, even if there are parts you do not fully understand. And number three, prioritize seeing Jesus in the Word. Number four, allow the Holy Spirit to guide you in applying the Word in your life. And then number five, see God's love and mercy in every portion of the Scripture. I love it. Woo! I am in love with the Lord with this message today.